Hello my friend, it's me again Otter and welcome back to my channel. If you're new here, I make pattern making tutorials, DIY and fashion ideas videos. So don't forget to hit the subscribe button and notification bell so you will never miss out on my new video. For today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorials. So medyo matagal akong nawala, halos isang taon akong hindi nakapag-upload. So sorry po sa aking mga organic na viewers. Pero ngayon ay nagbabalik tayo, so sana sisipagin ako na makapag-upload weekly. So bago po ang lahat, kamusta po yung aking mga viewers? Pasensya na po at medyo matagal po tayong nawala. Pero ngayon ay sisikapin ko po na makapag-upload ng mga bagong videos every week. So ngayon, napapansin nyo, nandito po ako sa aking shop. Meron pa akong mga prototype para po sa collection. So siguro sa mga susunod na mga video, ituturo ko kayo sa aking maliit na shop. So, for now, gagawa tayo ng panibagong tutorial. So, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng marami kasi nagre-request sa akin na kung pwedeng paano gumawa ng puff sleeve. Meron ng yung iba nagre-request ng 3/4 or long sleeve basta puff, paano daw ginawa yung puff. So yun yung gagawin natin ngayon. Of course, meron akong pattern paper. So kuha lang tayo nito. Napansin nyo ba yung medyo maganda yung register ng aking boses kasi meron akong mic. Nabili ko to. Hindi pala akin to. Hiniram ko lang sa friend ko. Binili niya sa Amazon. So, yeah, laking tulong because ng English. Laking tulong dahil minsan, yung kasi kahit gaano kalayo yung sound ay na-absorb pag wala kang mic. O mas maigi. At least meron siyang filter. Nasi-filter yung mga sound sa labas kasi nakaka-copyright tayo. Nakaka-copyright tayo ang binunggita. Okay? So, thank you sa mic. Ang iba sa inyo, nabuburingan sa akin kasi nga tuloy-tuloy yung video ko. Yung haba ng video ko is tuloy-tuloy, wala man lang Okay. So, siguro may part na gagawa ko ng ASMR. Kasi dalawa to eh. Papakita ko yung mic. Ayan dalawa siya. So, ang isa siguro, gagamitin ko dito sa may paano mag-cut. Papag-cut para maririnig nyo yung ASMR. Or, yun. Diba? Ang galing. Oh. Ano pang inantay mo? Mag-start na tayo, ang haba na video. Bago pala ako mag-start, ipapakita ko sa inyo ang nabili naming, actually dito sa akin, muslin fabric. May nahanap kami dito sa Bahrain na muslin fabric. Siguro ito yung ginagamit namin pang prototype, yun. Pero mahal din siya, medyo pricey din. So, hingi lang tayo ng konti. Sa customer namin yan. Gumagawa ko ng prototype. Ito yung mga ginagawa sa prototype. Pang-prototype na pang-sample, kumbaga. So, hingi tayo ng Pero, siyempre, pag meron na tayong bibili din tayo. Alam ko na yung store kung saan makakabili ng muslin fabric. Actually, yan eh. Sa atin, lang yan, katsa-katsa eh. Canvas, katsa. Pero, siyempre, parang social. Sa English, ang pangalan niya kasi, muslin fabric. Muslin. So, yun. Katsa lang yan sa atin. Let's go! Ang dami mong daldal! Yung ating pattern, i-fold natin into half. At meron din ako mga set ng rulers na kompleto na. In-order ko lang sa online. Meron siyang mga ruler at mga French curve. Kompleto na. Dito nga ay gagawa na tayo ng starting point. By the way, panoorin yung aking basic sleeve. Andiyan lang sa mga videos ko. Hanapin nyo lang kung paano gumawa ng basic sleeve para makaproceed kayo sa ating puff sleeve. Kailangan nyo kasi munang matutunan yung ating basic na kung paano gumawa ng sleeve para ma-apply nyo ito yung ating puff sleeve. Yung haba pala ng ating sleeve na puff ay 9 inches, so medyo mahaba. Kasi usually pag medyo short sleeve, gagawin lang natin ng mga 7 inches or 6 inches. So ito medyo mahaba. So ito na po yung ating basic sleeve, tapos na at ika-cut na natin.
Again, if you can follow the process on how to make the basic sleeve, just check it out on my old videos so you can proceed to our puff sleeve. Ngayon, ikakat na natin yung ating nagawang basic sleeve para gagawa tayo ng panibagong pattern para sa ating puff sleeve. And this is our basic sleeve. Tapos gagawa tayo ng panibagong pattern at ito ay basehan natin para sa ating puff sleeve. Dito nagsukat lang ako ng 6 inches para sa ating cutout. Then ikakat natin siya. Pero wag nating isagad. Ganyan na po yung magiging itsura ng ating puff sleeve. Then i-reshape lang natin siya para sa ating puff sleeve. Lalagyan lang natin ng tape para ma-secure natin yung hindi siya gagalaw. Tapos i-reshape na natin siya. Tapos ito na yung ating pattern sa ating puff sleeve. Kung napansin nyo, medyo lumapad yung bandang armhole niya. At yan na po yung ating pattern sa ating puff sleeve. At dito ilalatag na natin yung ating muslin fabric. Then, ikakat na natin sa ating pattern. At nilagyan ko na nga ito ng pabigat. Ito ay in-order ko lang sa online. Mahalaga po ito na lagyan natin ng pabigat para hindi gagalaw yung ating pattern sa ating fabric pag nag-cut tayo. Okay. Ngayon, magse-setup na tayo ng ating machine. Andito na yung ating fabric, yung muslin. Okay. So, diba, meron din akong patungan in case na hindi natin maabot pag mag-cut. Lagay natin dyan. Tapos, isi-set up na natin yung sinulid. Dito nga ay nag-share na ako ng ating sleeve sa armhole banda. So make sure na maisukat natin mabuti yung ating armhole bago natin isara ang ating sleeve. Then papasadahan na natin yung ating sleeve para maisara. Hoy, hindi tayo sponsor na Pepsi. Okay, overlock natin. Dito ay tutupian ko na yung ating hemline. Ayan na yung ating puff sleeve. Diba? At ito na nga yung ating finished product. Nakabit ko na sa ating mannequin. So para makita nyo yung itsura ng ating puff sleeve. Actually maraming klase ng puff sleeve but isa lang ito sa mga technique na ating ginawa. So, sana nasundan nyo ng maayos. Natapos na natin yung ating puff sleeve. Isa lang to sa mga napakaraming technique ng ginawa natin. So, ito na po siya. Ang ating, actually 3/4 ng ating mahaba oh. Mahaba na siya. So, mga halos 3/4 na yan kasi yung ginawa ko is 9 inches. So, medyo mahaba-haba na rin siya. Ito, isa lang ito sa mga puff sleeve nating na technique na ginamit. So sana may nakuha kayo, natutunan kayo kung paano gumawa. Yung ating basic na sleeve, tingnan nyo na lang sa mga luma kong video, makikita nyo kung paano gumawa ng ating sleeve. Tapos, pwede nyo gamitin yon. Yung kung hindi talaga kayo marunong, talagang beginner kayo, pwede nyo panoorin yung una kong video kung paano gumawa ng sleeve. At saka, ito, i-apply nyo na lang sa ating puff sleeve, pero ito ay 3/4 na eh. Tapos meron pa yung mga bubble sleeve natin. So yun naman ay double fabric yung gagamitin natin kasi meron pa tayong panloob. So siguro sa mga susunod na video abangan nyo yung ating mga panibagong tutorial. So hanggang sa muli mga kaibigan, at ako po muli si Notter, ang inyong kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, bye!